Samantala, lusot na sa plenaryo ng Senado ang mahigit sa 2.7 billion pesos na panukalang budget ng Presidential Communications Office. Ang detalye sa report ni Denise Osorio. Habang nagpapatuloy ang budget deliberation sa Senado para sa 20th Congress, pasado na ang pondo ng Presidential Communications Office o PCO para sa susunod na taon. Sa plenary debates, inaprubahan ng mga senador ang budget na nagkakalagang 2,740,679,000 matapos sagutin ang ilang katanungan tungkol sa paggamit ng pondo. Kabilang na ang pagpapatibay ng government information campaigns, operasyon ng People's Television Network at Radyo Pilipinas at pagsuporta sa mga attached agencies ng ahensya. Yes, actually, Mr. President, each bureau under, whether you're PIA, whether you're in radio, everybody should, it is the responsibility of every media practitioner to do fact-checking. To have a group for fact-checking. Nung panahon namin, walang ganun. Kasi kami nag-fact-check. If you're a journalist worth your salt, you should know your sources. You should stand on the truth. Ayon sa mga senador, malinaw ang mandato ng PCO na palakasin ang komunikasyon ng pamahalaan, lalo na sa mga issue ng transparency, public awareness at disaster communication. Tiniyak din ng ahensya na magiging mas epektibo ang kanilang serbisyo gamit ang nakalaang pondo. Hayaan po nyo, pagkatapos po nito, maliban dun sa hearing na ginanap noon, uupuan ko sila. You can join me in the committee room so we see what kind of fact-checking they do. Kasama sa budget ang pagpapahusay ng digital platforms, pagsasaayos ng mga pasilidad, at pagpapatuloy ng mga information drive na layong mas maipaliwanag sa publiko ang mga programa ng gobyerno. Tinukoy ng mga senador na ang proposed budget para sa 2026 na umaabot sa 2.714 billion pesos ay hinati sa iba't ibang sangay ng PCO. 953.9 million pesos para sa PCO proper, 95.6 million pesos para sa Bureau of Communication Services, 19.6 million pesos para sa National Printing Office, 153.6 million pesos para sa News and Information Bureau, 501.5 million pesos para sa Philippine Information Agency, 484.3 million pesos para sa Bureau of Broadcast Services, 247.1 million pesos para sa Presidential Broadcast Staff o RTVM, at 136.7 million pesos para sa PTV4 at 122 million pesos para sa IBC 13. Denise Osorio, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.